May darating akong bisita. Nagluto kami ng pansit Shanghai at binagoongan. Ay, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Mga bandang alas 9 ng umaga, ay nagasikaso na ako para makapagluto. May darating kasi akong bisita, mga kaibigan ko. Kung ako magluto, kanina nga pala, bandang alas 8, ay hinatid ko si Kenshin sa school. Bali, wala nga rin po ngayon sa uncle yung hapon, pumasok sa trabaho. Eto na nga po mga auntie habang nagluluto ako dito. Saktong-sakto naman, na dumating na po yung mga kaibigan ko. Ay, hindi pa sila kumakain ng umagahan. Kaya agad pa silang nagluto ng almusal nilang hotdog at itlog. Nag-chat yung kaibigan ko na gusto niyang pumunta dito sa bahay. Dapat sana nung isang araw sila pupunta. So nga lang, busy ako nung mga araw na yun. Kaya ang sabi ko ay Friday na lang. Alam niyo po mga auntie, kapag tinatamad akong gumala, kapag may bibisita sa akin, sabi ko dito na lang sa bahay. Puntahan na lang nila ako dito, tapos magluto kami. Alam niyo naman tong si auntie, kapag trentahin na, saan dumarating ako sa point na ayoko na makipag-socialize. Ewan ko nung mga auntie, siguro mas gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Parang mas pinaprioritize ko na lang ngayon yung peace of mind ko. Pero kapag may oras at hindi naman ako busy, ay nakikipag-banding ako. Yun nga lang, kung gusto niyo talaga akong makabanding, kapag tinatamad akong lumabas, ako na lang ang puntahan yung mga auntie. Habang nagluluto nga pala ako kanina, mga 30 minutes lang, ay dumating na po yung mga kaibigan ko. Meron silang dalang recados ng pansit, at ako naman yung nagluto. Para mabilis matapos, ay nagtulong-tulong na kami. Habang nagluluto ako ng pansit, kabilang kalan, ay nagluluto naman ako ng binagoongan. Papatikim ko lang sa mga kaibigan ko itong luto ko. Alam niyo po mga auntie, ito yung kagandahan kapag walang kasamang benan sa bahay. Pwede ko papuntahin dito yung mga kaibigan ko. Nakakagalaw ako ng maayos. At ang higit sa lahat, mayroong privacy. Hindi ko sinasabing ayoko makasama yung mga benan ko. Okay lang na pumunta sila dito, wag lang masyadong matagal. Iba pa rin po kasi mga auntie kapag meron tayong privacy. Kapag nandito kasi sila, minsan nakakahiya din. Siguro, babalik ulit po yung mga benan kong hapon dito sa mga susunod na buwan. Paalam nga po si uncle yung hapon sa akin. Okay lang naman kay auntie nyo dahil si Kenshin po, miss na miss niya na yung lolo't lola niya. Si Kenshin ang iniisip ko kapag masaya siya. Syempre masaya din ako. Po mga auntie, pagkatapos ng siyam-siyam, tapos na kami magluto ng pagkain namin. Meron ditong pansit, Shanghai at binagoongan. O na, nag-imastik ka ng may ante, intay karkaruba, mga ante yun. Ito mga kaibigan ko, sobrang tagal din namin hindi nagkita. Si ate na naka-brown, siguro 3 to 4 years kami hindi nagkita. Yung isa naman namin kasama na naka-black, siguro 1 taon po mga auntie. Kahit na magkalapit lang kami, hindi kami ganon gaanong nagkikita. O nagbabanding-banding. Alam nyo ba kung bakit? Dito kasi sa Japan mga auntie, napaka-busy po lahat ng mga tao. Pero man silang day off, ang ginagawa nila ay nagpapahinga o kaya naman naglilinis ng bahay. Kung hindi naman ay family time. Di gaya sa atin sa Pinas na napakadaming oras. Yung tipong ang aga-aga ay nasa kapitbahay. Tapos namin magluto kanina, habang kumakain, nagkukwentuhan. Pasensya na po kayo mga auntie kung hindi ko na po nabidyohan yung ibang kaganapan. Gusto ko rin po kasi sulitin yung banding namin. Nakasama ko sila. Yung kaibigan ko namang isa, para sa privacy niya, hindi ko na lang sinama sa video. So ito na nga po mga bandang alas 7 naman ng gabi, ay magluluto ako ng kaki fry. Magdadalawang araw na po kasi to. Baka masira pa kapag hindi ko niluto. So ayan, ganito lang po ako magluto ng kaki fry. Inunaw ko lang yung harina, sinausaw, tapos nilagyan ng breadcrumbs. Sabi ko kay hapon, kainin na lang namin to ng hilaw. Kaso nga lang, sabi ni uncle nyo ay hindi daw pwede. Iba daw kasi to dun sa nama o fresh na talagang kinakain. Sabi pa niya, baka daw sumakit yung tiyan namin. Kaya nga po, pagkatapos ulit ng ilang minuto, tapos na akong magluto ng kaki fry. Sunod ko namang lulutuin ay tebasaki. Kinote ko lang to ng harina, lagay ng konting salt and pepper, saka prinito. Pagkatapos kong prituhin, ay maglalagay naman ako dito ng tebasaki sauce. Ito nga po pala, request po ni Kenshin. Pagkatapos kong magluto, kain na po kami ng hapunan. Niluto naman namin ng mga kaibigan ko ay merong pang natira. Sabi ng asawa ko, eto na lang daw pansit yung kakainin niya. Sa mga nagtatanong nga po pala, kung kumakain ba si uncle yung hapon ng Philippine food. Yes po mga auntie, kumakain siya pero pa konti-konti lang. Hindi ko rin siya masyadong pinapakain ng mga mantika. Okay na sa akin yung patikim-tikim lang. Ito sa kaki fry, ang nilalagay namin sauce, hindi itong katsu sauce, ay takoyaki sauce. Si Kenshin naman nakakatuwa dahil kumakain din siya ng pansit. Diba tong auntie nyo napakatakaw kumain. Pagkatapos lang kumain kanina, kumakain na naman. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and...皆さんありがとう。サラミマラパポ。